Good morning guys, Matsuki TV po. Share ko lang sa inyo to guys, itong sa mga nagbabaklas ng mga sirang motor na electric pan. Nakikita ko kasi, ang ginagamit nila pagbaklas ay gumagamit sila ng lagari. Yan. So, sa video na to, simple lang naman. Alam ko marami rin gumagawa na ganito kung paano ang tamang pagbabaklas na madali. Kasi okay rin naman to, ito naman talaga dating ginagamit. At meron palang ibang paraan sa pagbabaklas nito na wala masyadong ribaba, kasi pag linagari natin to, maraming ribaba na nasasayang, diba? Dahil siyempre kakain ng talim ng lagari, tanso, so maraming na ribaba, maraming nasasayang. Although maliit lang naman yun, pero ang purpose ko dito is kung paano yung madali pagtanggal bukod dun sa may natatapon. So guys, subaybayan nyo kung paano kung babaklasin to para may idea tayo. Okay, doon sa mga lang to yung mga hindi alam ko marami sa inyo na alam nyo, diskarte nyo rin na gano'n. Ang gagawin ko ay gamit tayo ng cutter, side cutter, yan, tsaka malit na flat screw, to malit na flat screw, tsaka gunting, ang gunting na yero. So pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Instead of lagarin bakal, ito gagamitin natin. Mas maraming tools nga lang, pero para sa akin mas madali. Okay guys, stand by. Guys, papakita ko muna sa inyo yung traditional na pagtanggal na ginagamit nila ay lagari. So halimbawa ito, kinabit ng technician to na hindi linagyan ng thermal fuse. Nag-stack up, uminit, nag-overheat hanggang nasira na yung motor. So sira na to. So ang ginagawa kasi ng karamihan, yung traditional na pagtanggal nito is lalagariin dito. Yan, ganon. Alagariin yan. Okay rin naman siya, pero kapakita ko sa inyo yung tekniko na alam kong ginagawa rin naman ng iba. Lalagariin natin to. So medyo mahirap siya, lalo pag medyo matigas na yung mga wire. Tagaktak pawis nyo. Kasi may nakikita ako doon sa Manila, ganito gamit nila lagari. Yan. So matagal yan. Kahit na matalas yung mahirap. So, papakita ko sa inyo kung paano ang diskarte ko sa pagtatanggal nitong mga wire ng sirang motor na electric pan. Okay? So guys, ito, kagaya sinabi ko, ito mga tools na kailangan natin. Yan, pang-apat na to. Yan, so, umpisa natin dito ito na. Siyempre, tanggalin muna natin itong mga sobra na yan. Tapos, gamitin natin ng cutter, yung pamputol ng mga tali na yan. So, gusto magbaklas niyan, nasa inyo yun kung gagayahin nyo to. Kakalakaling ko to guys, sayang kasi papariwind ko to mga to, kaya sayang naman kung di ko babaklasin to. Sa ngayon 360 na kilo ng tanso, sayang din to. Pambiling bigas din to guys. Yan. Kaya kailangan natin ito, kasi ito, nakita nyo yan dito. Ito yung unang, to. Iangat mo ng konti. Yan. 4 lang naman yan. Yan. O, angat mo na rin yung sa kabila. Yan. Yan. Ngayon, pwede rin to. Kaso ito, luma na yung side cutter ko. Pwede natin ganyanin. Medyo wala ng talas. Ayan o. Pwede rin ganyan. Ayan o. Yan. Yan. Pag naputol nyo na to, ito yung katapat nyan, kaganyanin na siya. Ayan siya, ayan o. Kaganin nyo lang. Ganun lang kasimple. Ayan o. O, buo. Diba? Mas madali. Ngayon, nasa inyo yan kung okay sa inyo yung ganyan. Ayan. Ngayon, pag medyo patalas na, kasi dapat yung side cutter mapurol na to dapat pagbago yan, isang lang. So kaya kailangan ko ng gunting, kasi ginugunting ko yan, ganyan, mas madali sa akin, nadadalian ako. Mga dalawang lang yan, yan, 3, tapos na. Mas madali pag gunting na yero. Yan. Yan. Ganun lang. Tapos, ano natin to? Ganun uli. Yan.
So sa akin, basta dadalian ako sa ganito. 'Di ba? Kaya kung papansin nyo, wala masyadong ribaba. Wala masyadong ribaba yung tanso. Kasi malinis yung paggupit mo. Pero pag ibibenta mo na yan, kailangan tatanggalin mo to. Kailangan malinis. Tanggalin mo yung mga ano na yan. Yan. Ganyan mo lang yan. Ano. Kasi minsan matigas yan eh. May mga rewind na malambot pa, yung mga bago-bago pa. Kahit hilahin mo lang ng kamay, pag-aya. Pero pag marami, masakit din sa kamay eh. Yan, lahat yan. Gaganyanin mo para madali mag-ipit ng cutter o kaya gunting. Yan. So, gunting gagamitin ko uli. Yan. Medyo mapurol na rin yung aking gunting. Pero mas madali ito kaysa sa lagariin mo. Yan, di ba? Yan. Yan. Siyempre, ganun uli. Mas madali. Hindi ka papawisan sa isang ano. Kasi kung lalagariin mo yan, medyo makunat din yan. 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 Di ba? So mas madali. Para sa akin mas madali ito. Ayan oh. Tanso yan. So pa-fast forward ko na lang to. Basta ganun ang diskarte dyan. So kung inurasan ko to, halos wala pa 1 minuto. O pagpaligan mo 1 minuto, isang ganitong motor. So 12 yan, 12 minutes tapos na. Paglalagari matagal. Okay. Ayan guys, tapos na. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 yung motor na tanso ang ating nabaklas.
Meron pa ako dito isa pero aluminum. Ito guys oh. Ayan oh. Kulay tanso, di ba? Kulay tanso. Ayan oh. Pero pag kiniskis niyo yan, kulay puti yan. Ayan oh. Ayan oh. Ayan. Puti yan. Aluminum yan. Hindi mabibili yan. So ito papakilo ko na lang to kasama tong stator. Pinakang bakal. Kasi pagod pa ako magbaklas yan. Hindi na mapakinabangan. Ayan guys, ito na ang ating natapos na pagbabaklas. So 12 piraso. Ayan ang ating nakalas. Hindi ko pa natitimbang. Hindi ko alam kung mga ilang kilo to. Baka mga 2 kilo siguro to. Sana umabot 2 kilo. Kasi yung huling tanong ko is 360 ang kilo. Ewan ko lang ngayon kung bumaba o tumaas. Pero pambili na ng bigas yan. Pambili ng ulam. Ayan, sana nakatulong sa inyo yung mga gustong magbaklas dyan ng kanilang mga electric fan motor na sira. Ayan. So, yun lang ang aking technique. Side cutter, tsaka cutter na pang putol ng tali. Tapos maliit na flat screw. Tsaka gunting ng yero. Ayan, yan guys. Sana nakatulong sa inyo kahit paano. Ayan guys, so ito ang ating kalakal. 1.6 kilos. Pwede na, pambili ng ulam. Ayan, malinis yan guys. Pure tanso yan ha. Ayan. Sa junk shop kasi hindi ka pwede magpalusot ng aluminum doon. Pag nahuli ka, wala na, ikaw rin mahirapan kasi lahat ng dadalhin mo talagang bubusisiin. Tatagalan ka. Maraming salamat. Matski TV. Bye bye.